family ko kasi kasarap ko pamilya. Kasi 4 times a week ako silang kasama. Kasi sabay-sabay po kami nilo, kumakain po ng breakfast, lunch, and dinner. Nagtitiktok po kami. Pag may kailangan po ng advices, may lalagyan po sa social media. So, lahat po kami ni school. Julian, anong naipundar mo sa 2 taon? Dami. Well, meron po akong mga naipundar din po for the future. Pero siguro po, higit dun sa material na bagay, naipundar ko is yung knowledge from the show. Sobrang dami ko po kasi natutunan. At kumbaga parang yun lang sa artist ka, basta po magaling na trabaho ko kahit po sa araw kanila pangarap. Mas naging professional po ako. Mas marami po natutunan. So, ayun. Jillian, after this, kasi sobrang bongga yung role mo dito. Ano kaya yung next para sa'yo? And kung ikaw ang tatanungin din. Wala po ano yung next project ko. Tuloy mo na yan po, Karina. Sa taon lang po napipressure din po ako kasi hirap po. Pantayan man lang nag-aabot kami na pangarap. And ako po kasi competitive po ako sa sarili ko. Gusto ko po na mahigitan ko lagi yung sarili ko. So ang iniisip ko po, ano po pwede kong gawin next. Pero sa akin po kasi importante po ngayon, kung ano man yung magiging next project ko is gagawin ko po yung best ko. Minsan po kasi kapag hindi ka nag-e-expect, yun pa po dumarating lalo yung blessings. So after ng taping, tapos na ba taping? Hindi pa. Hindi pa. So after ng... Pag-lipstick po. Okay. After ng taping, anong unang-una mong gagawin? Ano yung mga gagawin mo? Kasi si Direk nakausap ko, sabi niya, 1 month muna siya magre-rest. Ikaw ba? Ako po, gusto ko po kasi talaga magbigay po ng time sa family ko. Nasabi ko nga po for the past 2 years, mas nakikita ko po yung abot kami ng pangarap kasi sa sarili ko family. So, siguro po magbabakasyon po magsasaya. To travel? Siguro po, or pwede kahit sa bahay lang, basta kasama ko po sila. Basta gusto ko lang po talaga magbigay ng quality time po sa pamilya ko. And sa sarili ko din po, makapag-recharge, ma-discover ko po yung sarili ko. Yung future na ako, kung ano po ba yung next, ano yung gusto kong gawin next, kung paano po ako mag-grow lalo. Minsan ba naisip ko na, ituloy ko na kaya maging doktor talaga? Ay, actually po, lalo po na mga start na show, naisip ko po yan. Kasi nga po, kapag nag-memorize po ako ng medical terms, meron po kasi kami mga consultants sa set, mga totoong doktor. Sabi po nila na pwede ko daw po i-pursue part ng medical field kasi swak na po yung memory skills sa field po nila. Pero ang dream ko po kasi talaga is maging lawyer. Yung maging lawyer. Pero syempre mahirap kasi busy po sa showbiz. Nire-recall ko nga yung nag-interview tayo nung bata ka kung ano yung dream mo. Hindi ba doktor? Nung bata po ko, yun nga. Oo. Pero syempre nagdalaga, mas nahilig po ako sa ibang mga bagay. Pero mali na po balang araw kung hindi na po sobrang busy sa showbiz, pwede ko po i-try kasi nga po it's never try. Marami din nagkagusto sa team up niyo dito ni Ken. Diba? O, so, kumusta naman? Kaso nawala siya. So, kumusta? Well, ayun, nag-usap pa rin po kami ni Ken. Nag-chat-chat po kami. Sasabi siya, I miss you, I love you. Babalik-balik siya. And, ayun nga, syempre sobrang grateful po ako na, first of all, nakatawa ako po siya ng interviewista. At sa lahat, naging happy po siya ng buhay ko. Personal na buhay ko. Dahil sobrang may tatawag ko ng my life. And, naging alas ko talaga kami. And ayun nga, I'm so grateful na, alam niyo po, itong buong casting na to, talagang parang binano po ni God eh. Kasi dito po, as in, ito yung pinakamasayang set ever. Walang intriga. Ay, wala po talaga all. I mean, kung meron po mga nasasabi na, kumari, hindi komportable ang sa amin. Sabi ko talaga, very vocal po kami sa isa't isa. Sabi nga po ni Tatay Richard, very open po kami sa isa't isa. And ayun, dahil din po sa show na doon, natutunan ko po gano'n ka-importante yung communicate mo po yung nararamdaman mo, intindihin mo po yung mga katrabaho mo. So ayun po, dahil sa show na to, mas naging po passionate po kay Classic.